title, Bersamin on supposed blank items in 2025 budget. Hindi kami ang mananagot dyan. Hugas kamay. Ito ang wow trending. Marcos hugas kamay na sa issue ng Vicecam report na blanco matapos nga na isiniwalat ni former President Rodrigo Roa Duterte at Congressman Ungab ang scam sa budget ng taong 2025. Biruin nyo, mula 16.3 billion na budget ng House of Representatives, pagdating sa Vicecam naging 33.6 billion na, nadagdagan ng 17.3 billion. Naku po. Ang tanong ngayon, sino ang mananagot? Sa pahayag nga ng Executive Secretary ni Presidente Bongbong Marcos na si Lucas Bersamin noong Friday, sinabi niya na hindi kami mananagot dyan sa mga blanco na item sa Vicecam report sa budget sa taong 2025. Hindi kayo ang mananagot pero kayo ang unang sumagot. So hindi sinungaling si Tatay Digong, bakit kayo ni Presidente Bongbong Marcos ang pumuputak ang Vicecam Committee report? Ang issue, hindi naman yung sinabi ni Digong. Ngayon sasabihin ninyo na hindi kayo mananagot. Sa viral video nga na hindi makasagot sa media si Congressman Stella Kimbo, ang bagong chairperson ng House Committee on Appropriation, nang tanungin ito ng media patungkol sa issue ng mga blanco sa Vicecam report. Sa dami nga ng blanco sa Vicecam report, ganito kalaki ang budget na dinagdag ng mga buhayang kawatan sa Senado at sa Congress. Sa publicly deliberated sa opisina ng Presidente, ang budget ay 10.4 billion lang. Pagdating sa secretly deliberated budget during Vicecam, naging 15.8 billion na ito. May increase o dagdag na 5.4 billion. OMG! Pero hindi lang yan. Kung titignan natin ang publicly deliberated budget ng House of Representatives, ay meron itong 6.3 billion budget, pero pagdating sa Vicecam, naging 33.6 billion na ito. Wow! Ang dinagdag nila ay 17.3 billion pesos. Naku po! Todo depensa nga sila, si Senador Chis Escudero, Senador Grace Poe at iba pang mga pumirma na mga senador at congressman na sinasabi nilang wala ngang blanco sa Vicecam report sa taong 2025. Komento pa nga ng mga netizen na Vicecam report naman talaga ang tinutukoy ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kayo na nagpapaliwanag tapos ngayon sakaling makarating sa Supreme Court, wala kayong kinalaman. Hirap na hirap silang depensahan yung Vicecam report. Ang dami kasing nakakuha ng Vicecam report na may pirma pero blanco. Mahusay talaga si Tatay Digong, isang ugalang yanig ang tatlong ahensya, House of Representatives, Senado at Office of the President. Kanya-kanyang palusot, magkakaiba ang version. Hugas kamay na kaagad, di ka na nahiya, naturingan kang Chief Justice tapos ganyan ka na. Malapit ka ng kunin ng ama, di mo pa gamitin sa mabuting bagay ang mga sandali mo. Ito ang maliwanag na natapalan ng pera na wala ang prinsipyo. Sayang ka Bersamin, wala kang magandang ligasiya na iniwan mo sa mga apo mo. Takot mag-assume ng responsibility si Bersamin. Malayo kay former President Rodrigo Roa Duterte at Sara, sila ang very willing to stand and take full responsibility in behalf for their men. Nagpapahiwatig lang na si Marcos Jr. at Bersamin ay guilty na sa nangyari sa Vicecam report kasi sila ang unang pumiyok at defensive sa nangyari. Hindi nga kayo ang mananagot sir, pero noong nilabas ni Tatay Digong, kayo ang unang sumagot na fake. Pag-usapan natin ang reaksyon ni Executive Secretary Bersamin tungkol sa blank items sa Vicecam report na nung unang pinasabog ito ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinaratangan niya na maliciously fake, na nagdadala ng fake news ang Pangulong Duterte. Ngayon, naliwanagan na ang Executive Secretary na lumalabas na mayroong ang blank item sa Vicecam report. Idudulog na ito sa Supreme Court. So, anong reaksyon ng palasyo? Ito, balita ngayon sa GMA News Online. Basahin ko ang title, Bersamin on supposed blank items in 2025 budget.
Hindi kami ang mananagot dyan. Hugas kamay. So sabi niya, Executive Secretary Lucas Bersamin said Friday that the Office of the President would not be held liable if the issue of the supposed block items in the Bicameral Conference Committee report on the 2025 national budget will be brought before the Supreme Court. Okay? Ito ang kanyang exact statement. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at sa kayong mga similarly minded people who would want to put up a challenge, sabi niya. Ang problema natin dyan is, hindi kami ang mananagot dyan. Kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil sa BICAM report na yan, wala kaming kinalaman sa BICAM report. Well, totoo nga naman. Ang BICAM report, pananagutan yan ng members ng BICAM report. Of course, under the leadership of the Speaker of the House, Congressman Romualdez, and the Senate President. Sila ang mananagot. So, tama ang Executive Secretary. Ang kinaanuhan ko lang, yung nagsalita sila, dalawa sila ng Pangulong Marcos, na pinaratangan nila kaagad ang Pangulong Duterte na he's lying. Hindi nila alam ano yung pinagsasabi nila na wala namang binanggit si PRRD na tungkol sa GAA. Kasi ang unang pagkakaintindi ni E.S. Bersamin at Pangulong Marcos Jr. na merong blank item sa GAA. Hindi nila alam yung background. Kaya, he's lying. Maliciously fake. Ngayon, meron bang humingi ng sorry? Biruin mo yan. Dating presidente, one of the most trusted presidents we ever had, paratangan na sinungaling. Tapos ngayon, natauhan na sila. Tungkol pala sa blank items sa BICAM ang pinag-uusapan. Hindi kami managot dyan. Tama, hindi sila mananagot. So, sinong mananagot? Okay, sabi ni Bersamin said it is still speculative to make further comments on the matter. He added that the OPCAP has yet to know the complexion of the legal charges. Sabi niya, we are just receiving this from the media that there will be challenges. But until we see the actual complexion of those, whatever challenge may be mounted, it is speculative for us to comment on this. Okay? So, pati si Attorney Vic Rodriguez, nabanggit din niya na some lawyers, and I believe kasama na si Attorney Vic Rodriguez, are planning to bring this matter to the Supreme Court. Of course, yung grupo ni Congressman Ungab, I think yung grupo din ni Professor Cielo Magno, yan, nagsasanib puwersa para idulog sa Korte Suprema ang issue na ito. Okay, so, people who reacted dito sa comments ni E.S. Bersamin na hugas kamay ba? Hindi kami mananagot dyan. 10,000 people who reacted, 8,900 tinatawanan. Ibig sabihin, walang bilib ang taong bayan dito ngayon sa administrasyong ito, pinagtatawanan. Only 805 ang nag-like doon sa statement ni E.S. Bersamin. Ako, tama naman, wala naman silang pananagutan. Kasalanan ito ng BICAM. Ang nakakapagtaka up to now, walang sagot si Congressman Romualdez, Speaker Romualdez, Saldico at Stella Kimbo. Ayaw nilang sagutin, lalo na si Congressman Woman Kimbo, ayaw niyang sagutin ang tanong sa media. Okay, comments. Jonel Hope, sabi niya, this is a very clear, impeachable offense. Okay.
Aljon Capitle, only the higher court can tell if liable or not. That is their mandate. Merrill John Lapas, di totoong may blanco sa BICAM report. Of course, Congress and the Senate should be held accountable for the BICAM report's blank sum. But since the President was able to sign it, he is also liable. Mylene Mendoza, kung hindi pinaalam ni PRRD ang blank item sa Pilipino, hindi ito malalaman ng taong bayan. Salamat kay PRRD at salamat sa Diyos na merong nakaalam ng blank items. Okay. Mark Andre, oh, the time has come for my dreams to be heard. They will be pushed aside. Danilo Carvajal, he signed it, sir. Washing hand na. Yung pinirmahan ng Pangulo, complete naman. So, tama, si E.S. Bersamin. Ang dapat malaman natin, sino yung nag-fill in the blanks. At si Senator Lacson, very practical yung suggestion niya. Kunin, pag-aralan ang enrolled bill, yung General Appropriations Bill, at i-compare doon sa BICAM report. Makikita natin yung totoong pangyayari. At kung sino ang nag-fill up, yung nag-print ng GAB ay yung House of Representatives. At malalaman ng taong bayan. Kaya huwag nating tantanan. Kung si Mike Enriquez pa, hindi namin kayo tatantanan. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood. Nagkaka-income tayo sa inyong panonood. At ang ating income po, itinutulong natin sa mga kapuspalad nating kapatid na mga talanding tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair nila ang mga bahay nila na tumutulo na ang bubong. Yung iba nga walang bubong.